Kontrobersyal man ang nakaraan pero handa si Davao City Mayor Sebastian Duterte na bigyan ng pagkakataon si Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan habang pinanata naman niya si Police Regional Director Nicolas Torre III. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Davao City. Hannah, good morning. Good morning, Jade. Tama yung sinabi mo, no? Bibigyan ng pagkakataon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan at paihamo naman ang alkalde sa Regional Director ng PNP dito sa Region 11, si Police Brigadier General Nicolas Torre III, kaugnay sa naging assessment ito sa peace and order situation ng Davao City kahit pa makailang beses nang hinirang ang syudad na bilang safest city ng Southeast Asia. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko, mayon ta, hoping that you will do your job. Ito ang naging tugon ni Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa naging courtesy call ni Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan sa kanyang opisina kamakailan. Ayon kay Baste, dahil wala pang nagagawa sa kanyang trabaho si Marantan, ay bibigyan niya ito ng pagkakataon para paglingkuran ng mga Davaoenyo. We will wait, tanaw na to. Like I said, I told Marantan, barihan ako akong portahan para niya. Kaya, di man po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Di pa rin anintore, patakagyaw-yaw. Okay? So, kani si Marantan, paman siya giingon, paman siya gibuhat, sige na mga analysis dyan ng sag-asa na gipunit. Sige lang. Let's give him a chance. Tanaw na to. Kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Magugulit ang ipinatawag sa Davao City Council si Marantan dahil sa questionable ang naging appointment ito bilang Acting Davao City Police Office Chief. Binigyan diin ng konseho na kalapastanganan sa otoridad ng lokal na pamahalaan ng Davao ang ginawang appointment kay Marantan na hindi naman kasama sa shortlist na isinumiti ng PNP kay Mayor Baste. Malinaw din na nakasaad sa batas na ang tawang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo ay dapat ang local chief executive ang siyang pipili base sa isinumiting shortlist sa kanya ng PNP. Malinaw ito na nakasaad sa Republic Act 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 2021 as amended by RA 8551 o Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Nauna nang sinabi ni Colonel Marantan na hindi niya malaman kung gusto ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya naman isaan niya itong hamon para matanggap siya ng mga Davaoenyo. Ginawa ni Marantan ang pahayag na ito nang humarap sa Davao City Council. Sabi pa ni Marantan, madali lang magsalita pero sana bigyan siya ng panahon bago man lang questionin ang kanyang kakayahang maglingkod. Ay naman kay Councilor Tech Ocampo ng 1st District ng Davao City. Tinatanong lang naman ng Davao City Council ang naging proseso ng kanyang pagkakatalaga bilang Acting DCPO Chief dahil malinaw anyang may nalabag itong batas. Hindi naman hindi siya welcome. Nagsalita naman ng mayor natin na bigyan siya ng pagkakataon na i-prove yung kanyang worth. Ang dulan naman kami nagtatanong in fairness to Colonel Marantan, tinatanong naman namin ang procedure kung bakit siya naitalaga nga. Kasi as far as I know, under the law, sa local government code, may karapatan din ang city mayor na magpili ng kanyang mga gagawing city director mula sa 5 list, no? Listahan na galing po sa Camp Crame. Sila nagbigay ng listahan yun eh. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ni Councilor Ocampo naging pahayag ng alkalde ng Davao City na bigyan ng pagkakataon si Marantan kasabay ng hamon ng konseho. Well, he should do his best, prove his worth. Kung talagang magaling siya at yung pinalit sa kanya, hindi daw magaling. Kung ibig sabihin kasi, kung pinalitan yung, ganyan naman talagang reason eh, kung pinalitan mo yung mga nauna sa'yo, ibig sabihin, ikaw mas preferred, ikaw ang pinakamagaling sa lahat eh. He should prove his worth, no? Ipakita niya sa taong bayan, sa Davaoenos kung
ano ang kanyang kakayahan. It's a challenge for him. Samantala, hindi naman katagap-tanggap kay Mayor Baste ang naging pahayag ni Police Regional Director Nicolas Torre III kaugnay sa assessment ito sa peace and order situation sa Davao City. So, whatever mo mahitabuan Dre, out of the ordinary, ever since, moingon na kini si Torre, abot Dre, pila lang kaadlaw niya, moingon natin sa conclusion na taga-great, nagingunan ni crime, anak, kunya karon, he's accusing his own men of creating a false reports. Dagdag ni Mayor Baste na wala namang basihan si Torre sa assessment ito kaugnay sa peace and order ng Davao City. Kani tawhanan kaning pulisan wa ni kuan. Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasay thesis, o has he studied for it, wala man po. So kapag bright ang buang, nga maingon siya nga ingani ni kimoning Davao, mauni ko nakita na basahan. Kaya naman, may hamon si Mayor Baste kay Torre. So, binabi, outside mo gigamit na basis, show us for you to conclude na yung ngala na siya. Delikado sa Davao, okay, hindi na nagsusundo ka, nagpapatayan ng mga tao. Show me. Show me what framework, under what theory, na maingon ka na for you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. And for the longest time, and historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, kaniadto pagkain na this person, individual, who is a general, appointed as RD, comes here with this so-called intelligence. Unya mag-conclude sa og ingon ana. Jade, kung magugunitan ninyo, ikinagulat ng LGU ng Davao City, mismo ni Mayor Baste, ang pagkakarelieve doon sa 19 na station commanders dito sa Davao City na para sa alkalde ng mayor at dito sa Davao City ay isang pamumulitika ito ng administrasyon. Jade?